itong si Sara, soail na anak. Hindi napalaki ng tama, sabi ko sa inyo, ng kanyang mga magulang, lalo ng kanyang tatay, itong si Sara. Kasi yung magpapalaki na tatay, masama din yung ugali. So paano mo mapapalaki ng tama yung anak mo kung yung tatay mismo magpapalaki, masama ang ugali? Kaya tingnan ninyo, like father, like daughter po, pareha sila matigas ang ulo. Pero ngayon, with divine providence, mga kababayan, with God's intervention, ginamit ng ating Panginoong Diyos si President Bongbong Marcos para, mga kababayan, madisiplina itong mag-ama sa kanilang kayabangan. You see, ganun po ang aking reading. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo po. Padala ni Marlon Talosig ng Makati City. Yung estudyante, mga kababayan ng isang farmer, tinanong yung kanyang tatay, galing kasing school yung kanyang anak, sabi ng anak, "Tatay, may tanong po ako." "Ano yun, anak?" Sabi ng tatay. Tanong ng anak, "Ano po, tatay, yung English ng saging?" Napaisip yung tatay. Maya-maya, sabi ng tatay, "Lakatan, anak." "Ay, oo, lakatan nga, lakatan." Sabi ng anak. "Bakit sabi ng teacher, sabi ng aking teacher, banana?" Napaisip yung tatay, pero ayaw tanggapin na mali yung kanyang sinabing lakatan. Gustong magpalusot. Sabi ng tatay sa kanyang anak, "Hinog na siguro yung sinasabi ng teacher mo." Pag hinog na yung lakatan, banana. Ayos? Ayaw tanggapin na, no? Mali siya, mga kababayan. Ma-pride yung yung farmer. Anyway, matik na po. 200 pesos. Joke man lang. Ito na, kasama ka na sa monthly raffle draw natin. 5,000 yung yung cash prize. Sa monthly, sa grand draw, sa December, 10,000 na po. Dito na tayo, mga kababayan, sa ating seryosong topic kasi nadamay, mga kababayan, yung author, yung isang author na kapangalan po ng abogado na kinuha ni Sara Duterte. Yan po ang balita ngayon sa Daily Guardian. American author flooded with messages after being mistaken as Duterte's lawyer. American author Nicholas Kaufman, known for novels such as 100 Fathoms Below and Chasing the Dragon, clarified that he is not involved in the ICC case and has no connection to Duterte or his legal team. Ganun katindi po ang mga DDS. Nandadamay ng ibang tao kasi po, hindi man lang po muna mag-research, i-verify kung yung tao, mga kababayan, na kanilang sinusulatan ay yung abogado na kinuha ni Sara para defend yung kanyang tatay. Kaya yung mga DDS po, ang dali-dali nilang paikutin, ang dali-dali nilang mabiktima ng fake news. Lalo kung ang mga nagti-fake news po, yung mga DDS vloggers. Ito ang pinakamalakas na proof. Ganon sila katindi. You see, napilitan na po na mag-post si Nicholas Kaufman. Ayan, "People of the Philippines, I'm not the ICC lawyer. Nicholas Kaufman, who is representing President Duterte. Please stop messaging me." Nakita ninyo? Nakakaya yung ginagawa ng mga DDS. Nandadamay, mga kababayan ng ibang tao. Yan Sabi dyan, "I'm being absolutely flooded today with followers and commenters from the Philippines who I guess do not believe I'm not Duterte's lawyer.
Our names are not even spelled the same. He is Anya Kaufman with one N. It's insane. Siya, Kaufman, double N. O ito po yung totoong abogado ni Digong. Parehas din, magkamukha din kasi, mga kababayan. Ayan o, single N. Kaufman to Duterte supporters, respect the judicial process. Kita ninyo? Mismong yung abogado ni Digong na kinuha ni Sara, si Nicholas Kaufman with single N. Yung double N sa huli ng kanyang family name, yung author yun. Nananawagan na po sa inyo, irespeto ang judicial process. Pagkatapos yung panawagan ninyo, i-release ka agad. May proseso. Hindi yung panawagan ninyo na bring Duterte home. Ang dapat na panawagan ninyo, bring Attorney Roque home. Di ba? Ito yung dapat na umuwi dito sa Pilipinas. Hinayaan ninyo na magtago dyan sa dahig. Nag-apply mga kababayan si Harry Roque ng asylum. Burugsukan kayo. Si Digong hindi pwedeng umuwi hanggat hindi tapos yung kaso. Na malamang mga kababayan hindi na talaga makauwi kasi malakas yung kaso laban sa kanya. Respect judicial process. Yan ang panawagan niya, no? Ni Attorney Nicholas Kaufman. At itong sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan, hindi man ito galing sa kanya mismo. Galing ito mismo kay Digong. Yan o. British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman told reporters in The Hague, Netherlands, on Tuesday, kahapon, that the Duterte family wished for him to convey to their supporters that the judicial process must be respected. Sabi ni Attorney Kaufman, there should be no interference of the judicial process. The politics is one issue. Further asking for full respect for all participants, the prosecution, the defense, the counsels, and the victims in the process. So ano pang ginagawa ninyo? Sabi nga ni Sara Duterte mismo sa isang interview, pinapauwi na siya ni tatay niya. Pasalamat nga si Sara, mga kababayan, kay President Bongbong Marcos. Kasi dahil daw sa pagpakulong, that is the irony. Dahil sa pagpakulong sa kanyang tatay sa dahig, nagka-banding-banding sila ng kanyang tatay. Gumanda yung kanilang relasyon. Dati hindi sila masyado nag-uusap, ngayon nag-uusap na. O di ba? Ito pong nangyari kay Digong, sabi ko sa inyo, God's divine providence ito. God's will. Sa tingin ninyo na mga supporters na kasama ito kay Digong, na pabuti po, sabi ni Sara. Gusto ninyong marinig? Nagpasalamat nga sa ating Pangulong Bongbong. So, walang rason na mag-alsa kayo. Mamaya iparinig ko sa inyo yung interview ng mainstream media sa Vice Presidente kay Sara. Dito muna tayo. So, irespeto yung judicial process. No one should interfere with the process. Let it run its course. Ako, tingin ko, nakalata na rin finally si Digong na hindi uobra ang mga pag-alsa nila, yung protesta sa Pilipinas man o sa dahig, kahit saang bansa sa buong mundo. Tulad ng ginagawa pati yung mga DDS sa Qatar, ayon, nadamay tuloy, nakulong. You see, hindi man po yan makakatulong yung mga protest na yan para ma-release si Digong. Yung mga panawagan na bring Duterte home, that is, an exercise in futility. Pinapagod lang ninyo yung sarili ninyo. At imbis makatulong, lalong madidiin pa niyan si Digong tulad ng sinasabi natin. Bakit? Pati yung mga judges, binabas ninyo. Lalong iisipin ng mga judges, dapat talaga makulong itong si dating Presidente Digong kasi peligroso ang mga supporters niya nito, mga panatiko.
O di ba? Kailangan na niya, tuldukan na natin ito sa lalong madaling panahon. So imbis makatulong mga kababayan, hindi, napasama patuloy. Yes, sabi po ni Attorney Kaufman. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated the huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Na irespeto yung due process niya. Unang-una, tama lang na sabihin nyo ng abogado ni Attorney Kaufman. Kasi ayaw din niya ng distractions and disruptions ng due process. Naros araw-araw, may mga nagtitipon-tipon doon sa harap ng dahig sa ICC para i-pressure yung mga judges. Alam niya yung negative effects nun, kaya pinatitigil niya. At saka, pag alimbawa, manggulo yung mga supporters ni Digong doon, pati siya mapapahiya sa mga judges. Ito niya yung uri ng leader na pinagtatanggol mo. Pati mga supporters, mga unruly. O diba? Wala niyang mga disiplina talaga. Talaga niyang like leader, like followers. Walang pagrespeto niya sa batas. Walang pagrespeto sa due process. Kaya malamang sa malamang niya, totoo yung mga akusasyon. Hindi nirespeto ang batas sa Pilipinas. Kaya nangyari itong massive killings. Kaya may kaso na crimes against humanity. O diba? O nagets na ninyo, mga Duterte supporters, mga DDS. Titigas ng ulo ninyo. Si Sara Duterte nga nagpasalamat kay President Bongbong Marcos. Ay, parinig ko sa inyo pa. O, ito yung balita. Mga kababayan, Sara Duterte thanks Marcos for letting her men bond with jailed father. Dati daw hindi sila nag-uusap masyado ng kanyang tatay. Kasi nga itong si Sara, soail na anak. Hindi napalaki ng tama, sabi ko sa inyo, ng kanyang mga magulang. Lalo ng kanyang tatay, itong si Sara. Kasi yung magpapalaki na tatay, masama din yung ugali. So, paano mo mapapalaki ng tama yung anak mo kung yung tatay mismo magpapalaki, masama ang ugali? Kaya tingnan ninyo, like father, like daughter po, pareha sila matigas ang ulo. Pero ngayon, with divine providence, mga kababayan, with God's intervention, ginamit ng ating Panginoong Diyos si President Bongbong Marcos para, mga kababayan, madisiplina itong mag-ama sa kanilang kayabangan. You see? Ganun po ang aking reading. Yun ang katotohanan yan. Kasi nga po, sabi sa Bible, pride comes before distraction. Pag ikaw ay isang aruganting tao, ibabagsak ka talaga. He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Yun ang at play ngayon sa buhay nitong mag-amang Duterte. Gumanda daw yung relasyon nilang mag-ama dahil sa pagkakulong ng kanyang tatay. Yan sabi niya, this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and former President Rodrigo Duterte for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. Nakita ninyo? God works mysteriously, mga kababayan. Kaya sa Bible po, may ganitong verse. All things work together for good. Ang akala ninyo, masama yung nangyari kay Digong. Kahit ito, kay Sara Duterte, na-impeach siya at malamang makonvict. May itinuturo sa kanya, mga kababayan. Ang impeachment na to, lalo na po itong kaso ni Digong. Ang itinuturo ng Diyos, that God is not mocked. Pinagmumura niyan yung Diyos. Sabi sa Bible, God is not mocked. Kung ano niya yung iyong itinanim, yun ang iyong anihin. What you sow, you reap. Nagtanim ka ng masama, masama din, sasamain ka talaga. Ito, sinama, mga kababayan, si Digong, si Sara, dahil sa kanilang kasamaan. So, anong dapat dapat nilang gawin? Magpakabuti kayo. Repent. Magpakumbaba kayo. You acknowledge na mali ang inyong ginawa. Sabi ko nga, mga kababayan, baka nga dyan sa loob ng kulungan, kung makabasa ng Bible si Digong at may makapag-share sa kanyang Christian pastor na hindi fake,
Hindi yung kanyang spiritual advisor na may-ari ng universe. Yun ang nagpalagalag sa kanya. Kung bakit siya naligaw. Dahil doon sa spiritual advisor niya na nakakulong din ngayon, si Pacquiao. Kung may totoong Christian pastor na makashare sa kanya ng gospel of salvation, baka dyan pa nga siya maligtas yung kanyang kaluluwa sa loob ng kulungan. At least yung kanyang kaluluwa, mamatay man siya dyan sa loob ng kulungan, yung kaluluwa niya hindi mabulid sa impyerno. Tulad ng sinasabi ni Sarah, drag me to hell. Pag ako niya napunta sa impyerno, akong presidente doon. Ganon din si Digong, mga kababayan, na kahit daw si Satanas matatakot sa kanya kasi lagi siyang number 1. Inambisyonan pa yung posisyon ni Satanas sa impyerno. Ganon katindi, mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin si Sara Duterte sa pasalamat niya kay Pangulong Bongbong. Ayan pakinggan natin. I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family. So napaganda, mga kababayan, yung resulta ng pagkakulong ni Digong. Dahil sa pagkakulong, nagkabalikan sila ni Sara Duterte na dati hindi sila nag-iimikan. Kasi nga po matigas ang ulo ni Sara. Ganon din si Digong. Pareha sila ma-pride. O ngayon, sinubukan sila, mga kababayan, ng ating Panginoon. O ngayon, tingnan ninyo, pati si Sara Duterte, buo niyang family, pati mga DDS po. Sige, panawagan po ng panalangin. O diba? So dito nila marirealize na hindi pala sila invincible. Dito nila marirealize din na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pala po weak leader. Strongman pala po, mga kababayan. Hindi tulad ng kanilang sinasabi. Lalo na si Digong sinabi na weak leader daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, na-realize niya na hindi pala ganon. Mga supporters ni Digong, lalo na si Marlica, ang tawag kay tawag sa ating Pangulo, kuting. Sunod na si Marlica. Pag na-build up na po yung kaso na binubuo, mga kababayan, ng NBI laban kay Marlica dyan sa Amerika. Si Harry Roque is just a matter of time, mga kababayan. Darating din ang panahon ni Atty. Harry Roque. Si Senator Bato, hindi na nagpapakita. Yan ang sinasabi natin. Tigilan ninyo yung kayabangan ninyo. At tigilan ninyo ang panggugulo ninyo sa ating bansa. You have to face the music. Harapin ninyo ang consequences ng mga ginawa ninyong kamalian. Kung maboso kayo, panagutan ninyo ang inyong pang-abuso sa ating mga kababayan. Tama po. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry.
may anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.